Iba't ibang kumpanya na ang mamamahala sa maintenance ng MRT simula ngayong araw. Umaasa ang DOTC at mga pasahero na maiibsan na ang kaliwat ka ng aberyang nararanasan ng mga tren. May ulat on the spot si Steve Dailisan. Steve. Maris, mabigat na hamon daw para sa mga bagong maintenance provider nitong MRT na maibsan kahit papaano yung mga problema kinakaharap dulot ng kaliwat ka ng aberya dito sa tren. Hindi man magarantiya ng Department of Transportation and Communications o DOTC na magiging mas maayos na ang serbisyo. Ang pagsisimula daw ng mga bagong maintenance provider ngayong araw ay isang hakbang na para kahit papaano makaalis dun sa nakasanayan dito sa MRT. 6 na bagong maintenance provider, Maris, ang magsisimula sa transition period ngayong araw dahil ginawang multidisciplinaryo, iba-iba na yung mamamahala sa maintenance, iba't iba ang kumpanya na in charge dito. Pero ang mainam daw ngayon, Maris, ayon kay DOTC spokesperson Attorney Mig Sakal, mismong yung mga supplier o contractor na dating nagsasubcontract lamang sa Global APT ang gagawa. Wala naman daw nakikitang problema dun sa transition. Kailangan lamang ma-turn over ng maayos ng Global APT ang lahat ng mga natitirang spare parts sang-ayon dun sa checklist. Ang kaibahan ngayon, gobyerno na yung masisisi kung sakaling papalya ang tren o magkukulang ang bilang ng mga bagon, di gaya ng dati na maintenance provider parate yung nasisisi. Mas mainam daw ito para mabilis din yung pagtugon sa problema. Bukod tanging ang maintenance work para sa elevator at escalator, Maris, na siya pa namang inaasahan ng mga buntis at yung mga kapuso nating persons with disabilities yung kailangan pang mai-award sa lalong madaling panahon. Pinaplansya pa kasi yung kasunduan sa pagitan ng gobyerno at ng kasalukuyang brand ng escalator at elevator sa mga istasyon. Marami sa mga nakausap nating pasahero, Maris, umaasa na makakaramdam na ng kahit konting ginhawa. Matagal na raw kasing pinatupad yung taas pasahe, pero hindi naman daw ito natumbasan ng dekalidad ng serbisyo. Pero paglilinaw ng DOTC, hindi porket bago yung maintenance provider ay tuluyan ng mabubura yung mga aberya. Saka pa lamang daw talaga makakaramdam ng ginhawa kapag naisakatuparan na yung mga rehabilitasyon sa sistema at nadagdagan na yung bilang ng mga bagon. Sa Agosto ay madedeliver na raw sa bansa yung prototype mula sa China at mapapagana sa Riles sa Nobyembre. Kung swak sa linya, Maris, posibleng simula sa Disyembre ay magdadatingan na yung mga bagong bagon. Katatanggap-tanggap lamang natin ng bagong impormasyon na yung nasa 7,000 lineal meters ng mga Riles ay dumating na rin dito sa bansa. Hindi pa rin natin alam kung kailan masisimulan o may pagpapatuloy yung rehabilitasyon o yung pagpapalit sa mga Riles, pero magandang balita ito, lalo pat isa yan sa mga naging problema nung nakaraan. Doon naman sa Philippine National Railways o PNR, wala pa rin katiyakan, Maris, kung kailan magbabalik operasyon. Kinakailangan pa rin kasi makakuha ng Safety Inspection Certificate mula sa TUV Rainland. Ito yung Independent Rail Assessor para masabi na ligtas na gamitin muli ang PNR. Balik sa iyo, Maris. Maraming salamat, Steve Dailisan.